Okay, so what's up mga brod? So nagbabalik sa isang panibagong video. So mag-upload tayo ngayon. Nag-record lang ako ngayon. In-edit ko lang ngayon yung video natin. So i-upload ko na to ng walang ka-edit-edit. Bala na kayo kung gusto nyong panoorin. So kung gusto nyong matuto, wag kayo dito. So shoutout sa may-ari ng coaching ginawa natin sa video to. So shoutout Sir Lyle Ramos. So shoutout din kay Sir Alex Ramos. So dalawa silang magkapatid. Actually si Sir Alex nagpapaschedule, kaya lang sobrang dami pa po natin ginagawa. Tinatapos pa natin to. So yan, no, abangan nyo rin to sa mga next vlog natin. I-upload din natin yan. Kagaya din siguro ng video na to sa Corolla na wala nang ka-edit-edit, para alam nyo yun, medyo hirap kasi mag-edit ng lalagyan mo pa ng sounds, lalagyan pa ng kung ano-ano. Wala naman dapat talagang i-edit sa ginagawa natin since puro kalokohan lang. So yan, no, panoorin nyo yung video na to. Sana may mapulot kayong aral kahit na hindi naman tayo formally na nagtuturo. So mas magaling nang maturuan ko kayo ng actual kesa sa explain mo yung this is how, this is how, this is how. So wala po kayong matututunan sa ganon. Pero kung makikita nyo kung paano actual na ginagawa, yung mga actually hindi nyo rin pala makikita ng actual no. Kasi nakaka-boring manood ng wiring na tinitrace. Marami yun. So basta panoorin nyo na lang. Alright, let's go. Okay, so what's up? Good morning sa inyo lahat mga brod. So yun, no, panibagong video tayo. So meron na namang isang Corollang gustong magpasira sa atin. So yun, no, i-vlog lang natin to kasi so yung kanyang condition ng wiring niya. Yan, no, kuryenting kalat-kalat na hindi naman dapat. So mas marami pa yun dun sa loob. Actually natignan ko na to noon. So yung kapatid nito is subscriber natin, si Mr. Alex Ramos. So siya yung na-mention ko dun sa isang post dun sa video natin na nireplyan ko yung reply niya. So ngayon sisilipin natin yung sakyan niyang kapatid niya kung anong nangyari, bakit nakarekta yung mga fan niya, nilagyan ng mga kung ano nung wiring na hindi naman dapat. Nagagalaw siya daw. Ayan. So pakita ko pa sa inyo yung dun sa loob. Check out ko muna sandali. Let's go. So ayan, no, mga brod. Bali tingnan nyo naman yung mga pinagagawa, kung ano-anong mga dinamperan dito. Ayan, no. So pati dito. Ayan, no. So ayusin natin lahat yan. At ibabalik natin yung mga electricals niya sa dati niya. So currently nakarekta yung fan niya as usual. Usual na nagiging diferensya naman na mga nagiging Corolla yan. Lahat ng pumunta dito ng Corolla na ganyan yung wiring, laging nakarekta yung blower. So kasi kaya nirerekta yung ganyan, kaya nagiging ganyan. Hindi nila maintindihan yung system ng ganitong Corolla. So nagtataka sila sigurado bakit mahina yung fan. So yung mga fan po ng ganitong Corolla, so UN 1997 to. Ang fan ng ganitong Corolla nag-high speed as far as I know. So baka mamaya nagka-diferensya, pinakailaman, di na mapatino hanggang sa naging patong-patong na yung mga kuryente nila. So baklasin ko pa yun dun sa loob, papakita ko sa inyo. Let's go. Okay, at ayun na nga. So hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik to, pero dito lang natin malalaman kung talagang natuto na ba tayo ng panahon. So ayan, no, ibabalik natin sa standard lot to. Medyo hectic na trabaho to. Ipapakita ko na lang sa inyo yung after. So pati doon babaklasin ko yan. Pati to titignan natin kung ano pa yung mga wires na makikita natin. Let's go. Okay, so ayan, no, binaklas na natin. Pati yung kanyang thermo, sana pinakailaman din nila yun. So tingnan natin kung ano pang kaya natin gawin dito. Let's go. Okay, so yun guys, no, bali sa dinami-dami ng Corollang ginawa ko,
Ito lang yung nakita akong ganito. So loko-loko yung gumawa dito. Kasi akala niya yata kaya niyang i-overpower yung engineer na gumawa nito. So pinutol niya lahat ng linya ng fuse box na original. Tapos gumawa siya ng sarili niyang system. Hayop na yan. Okay, so continuous lang tayo. Let's go. Okay, so yun, no, palala na ng palala. So ang dami talagang oras ng gumawa nito. Nilagyan ng socket yung gitna ng harness. So as far as I know, walang socket to dito. So kung sino man yung gumawa nito, solid ka, boss. Dami mong oras. Tang-inang yan. You know? In-overpower yung engineer ng Toyota, ayop na yan. Tinanggalan ng fuse box, gumawa ng pang sarili. So yun, no, sa makakita ng coaching merong 1 2 3 4. Ano pa dito yan eh? 5. 5 Bosch relay. Ayop na yan. Sige, tignan natin kung ano pang magagawa natin dito. Alright, let's go. Okay, so ito po yung na-discover natin, no? Another pile of garbage. So, tignan pa natin kung ano pang worst scenario dito. Let's go. Okay, so yun, no? Break muna. Medyo naririndi na yung mga humans. Sa sobrang dami niya mga naka-bypass. As in, namumblema na yata tayo. So ayan, break muna tayo. Hindi natin yan susukuan. Let's go. So after ng ilang oras na pagkakalikot, so ayan, subukan mo nga bunutin. Alright, so yun, nagmamatic na yung ating radiator fan. So yun, no, titignan pa natin kung anong nangyari pa sa ibang mga to. So yung palang hawak ni Boss Efraim, so yan yung papunta pala dun sa thermo switch niya. So once na nalusaw na yung wax ng thermo switch, siya yung parang matatanggalan siya ng ground, then magsisindi na yung radiator fan. So yun, no, bali continuous lang tayo dito sa pag-opera dito sa kotse ni customer. So let's go. Okay, so nakabili na tayo ng mga kailanganan natin dito sa pagkulang. So medyo bumili na tayo ng quality ng konti. So unbox ko lang sandali. At sabay duty na agad. Hinangin na natin yung dapat hinangin dyan para masubukan na natin. Let's go! Okay, so yan, no? Bali once again na-delay tayo sa paghinang dahil sa shit na to. So bumili lang tayo ng tingi, at least yung tingi original. Yun, no? So walang kwenta tong hayop na to. Sayang ang pera nyo dito. So huwag kayong bibili ng ganito sa Mr. DIY. Sayang ang pera nyo. Alright, so prepare lang ako dito. Let's go. Okay, so what's up mga brad? Kamusta kayo? So yun, no? Second day na actually ng paggawa natin dito sa Corolla ni Boss Lyle Ramos. So subscriber natin sila. So kagaya nga ng sinabi ko, binalik natin siya sa automatic OEM setting, yung kanyang aircon system. Kasi kung makikita nyo dun sa unang part ng video natin, so walang connection tong fuse box niya na to. And lahat ng yan nandito lahat yan sa engine bay niya. So hindi ko alam kung bakit nila nilagyan ng maraming ganyan, pero importante wala na siya ngayon. So ito na, medyo tapos na yung ating ginawa. Actually nasubukan ko na to, so ipapakita ko lang sa inyo sandali kung paano yung system niya ngayon. So hindi ko na rin pinakita kung paano ko siya tinrace ng isa-isa kasi kulang yung isang araw para may pagkasya natin sa video to. So dito na lang tayo sa may finished product na agad. So unang-una, tinrace natin yung linya ng kanyang thermo switch, which is andito siya.
So sinagad siya ng putol. And then yun nga, kahit pa ulit-ulit tinrace ko yung OEM na wires ng mga relay na to. And then yung ding dito na nagkaligaw-ligaw, binalik natin sa OEM yan. Yung idle up niya na may dating connection dito, asan na ba? Basta meron siyang connection dito, nakatap na siyang ulit ngayon dito sa may kanyang OEM factory line. Umaandar na tong kanyang pressure switch. At basta OEM na siya ngayon. So pakita ko lang sa inyo, paandarin natin. Medyo magulo pa yung loob niya, pero yun siya. So hanggang dito pala siya, meron siyang nagalaw na wiring dito. So binalik natin yan lahat sa original. Pati yung dito na makikita yung nagkanda loko-loko na. Ngayon, ayan, OEM na siya ulit. So meron pa siyang thermistor. Ngayon, ang gagawin natin is testingin natin siya. Ayan, wala na siyang nakarekta na fan. Pero before natin yan i-demonstrate, pakita ko muna sa inyo to. So sa mga Corolla po, pag on mo ng ignition, dapat possible na naman, ay paano ba? Pag on mo ng ignition, kung nakarekta yung fan mo, nakarekta na siya agad. Umaandar na siya ngayon yan. So kung automatic ka, kahit i-on mo yung susi, wala siyang maandar na fan. So yun po yung definition ng nakarekta na sinasabi. Pagka sinusi mo yung ignition mo at tumandar na agad yung radiator fan mo, nakarekta siya nun. So ngayon, explain ko lang sa inyo to. Ito nga yung linya ng ating thermo switch. So yung thermo switch natin is negative driven siya. So once nga na nalusaw yung wax doon, mawawala yung pagka-ground niya, and then parang ganito yung mangyayari. Yun. So OEM po yan, hindi yan nakarelay. Yung last time niya, ganyan din siya mag-function. Ng kaso, nakarelay siya dito na Bosch. So ngayon, punta tayo dito sa loob, paandarin natin. So yan. Start natin. Okay. So as you can see, nakabulat-lat pa lahat dito. So on natin to. Yun, no. So kung nakita nyo, isa pa, medyo nag-i-stick lang ng konti yung silinyador nito. So from 800, bibigyan ko siya ng aircon. Taas muna, then engage. So ang stock na big body na linya po, kaya yun ang difference ng nakatap sa compressor lang yung idle up, compare dito sa original. So para siyang Vios. Okay. So on ko yung kanyang fan dito. Kung mapapansin nyo, engage nyo muna yung yung idle up bago yung compressor. Tingnan nyo. Yun. So tumaas muna siya bago nag-engage yung compressor. So paano ba yon? Ganito kasi yon. Sensya na mahabang explanation. Okay. Pagdating dito sa fan natin, yung condenser fan natin umiikot. Ayan. So pasensya nyo na yung wires, temporary lang yan, ayusin pa natin yan. So dito sa kanyang radiator fan, kasabay yan. So once uminit na yung makina, kung mapapansin nyo, bubunutin ko to. Maririnig nyo yung mga blower nya, ugong. Yun. So sa mga big body po na ganito, dual speed po yung kanilang radiator fan at auxiliary fan. So hindi po sila on agad na malakas. So ganyan po sila. So okay, balik natin tong kanyang thermo switch. Let's say per se lumamig na yung makina, low speed ulit, sa easy tayo. So yung stock din na linya ng big body, actually Corolla, di ko lang alam sa ibang spec, pero ang alam ko ganito, pag
nawalan ka ng idle up, let's say, paano ba? Yan. So, nawalan ka ng idle up, bumaba minor mo, mamamatay yung compressor mo. Tignan mo. Tignan mo siya. So, yan, namatay siya. Idle up. Yun, umandar siya. Basta pagka yung compressor nyo is nawalan siya ng idle up, mamamatay yung compressor kasi bababa yung voltage niya. Ganun yung factory na setting. So, as I said, nag-high speed na yung mga blower natin. Yun o. So, ito yung switch ng kanyang thermo switch dito sa may radiator fan. Okay. So, isasara ko muna siya ngayon. And then, ipapakita ko pa sa inyo yung dun sa pag-automatic na radiator fan niya. Kasabay nung pagpalit dun sa kanyang thermo switch. So, as of now, naka-OEM factory wiring na tayo. So, ayan. Ayusin ko lang tong mga to. Let's go. Okay, so bali kasama din sa paggawa natin is itong kanyang syempre thermostat. So, original parts daw. You know. And kanyang thermo switch. Palitan din natin yan para ma-make sure natin na nag-automatic ng maayos yung kanyang mga fan. So, dinidrain ko na ngayon yung coolant niya. Tapos, sasalpak ko lang itong mga to. Let's go! Okay, so yan siya, no? Nakabuksan ko na. Wala siyang laman na thermostat. So, ito na yung papalit na ay ilalagay natin. 82 degrees. Original daw na Toyota. So, salpak ko lang. Let's go! So, yun guys. Bali na lagay na natin itong thermostat. Nasa loob na siya. So, dito na tayo sa may thermo switch naman. Wala namang mahirap dito. Lagay nyo lang. Then, saktong higpit. Okay. Tapos, saksak natin itong ginawa natin. So, ito guys, pansamantala muna. Para lang, alam mo na, testing. Alright, so patayin muna natin tapos top up na natin siya ng coolant. Let's go! So yan no, bali wala na tayong nakarektang fan. So hindi na siya continuous umaandar. Nakasaksak na din yung thermo switch natin. So ngayon, hinihintay ko lang siyang mag-init para mag-bleed out natin yung coolant na. So hintayin lang natin magbukas yung thermostat. Tapos update ko kayo. Let's go. So yan no, bali nasa may half na tayo. So yun no, yun, nakabukas na yung thermostat natin. So hintayin na lang natin yan mag-on yung radiator fan. Ayun, sakto. Alright. So yan no, it's officially nag-automatic yung ating fan. So, yun yung OEM na linya natin. So, imagine, umaandar yung kotse na to doon. Sa dami ng wires na yan. Umaandar naman din siya ngayon nang wala yung mga yan. So, imagine nyo yung kuryenteng na babuffer ng mga kuryenteng yan. So, yan, medyo namatay na yung ating radiator fan. So, successful yung pagbabalik natin sa kanyang OEM na linya, no? Tetestingin naman natin ngayon is yung kanyang aircon. So sa aircon niya, ay wait lang. Sa aircon niya, yun. So naka low speed yung mga fan niya. Hindi sila naka high speed agad. Yan. So, let's say percent na uminit na yung makina natin. Nawala na yung nawalan na ng ground to. Ganito mangyayari dyan. You know. So, mag-high speed sila both. Okay. Alright, let's go. Okay. So, yun, no? Tingnan natin kung pwede mong panoorin si Broad TV dito.
Tagal? Tagal? O yun o. Unang-una o. Yun o. Yun o. Look. Uy, wow. Wow. Kaya nga dun sa pinost ko dun sa community ko. Mag-upload tayo ngayon. Galing. Alright, let's go. Okay, so what's up mga brod? Bali continuation tayo dito sa ating Corolla. So as of now, natapos na natin yung wiring nya. So hindi naman ganun ka perfect yung wiring natin, pero at least ma-under na siya sa kanyang radiator fan na dito siya dumadaan sa kanilang mga OEM na linya. So ngayon, as part of the tuning and maintenance din, dito tayo sa distributor nya. So ano bang meron? Bakit ko ba pinapalit ito? Actually pinahanap ko to kay customer. Sabi ko sa kanya, palitan mo yan since replacement yung kanyang distributor. So ito po kasing mga to, meron silang timing sa loob na kailangan yung factory lang ang nagset, or kailangan yung brand ng distributor na gagamitin subok sa pagre-reproduce ng mga kung ano no. So papalitan natin ng original yan kasi hindi ako tiwala dyan. So as much as possible po, palitan nyo ng original na distributor, kahit yung housing man lang maging original, kasi ito yung pinaka-importante. So pagka hindi OEM yung mga distributor nyo, yung mga nagkakos ng mahinang hatak, mahinang yung minor nila hindi matino, yung batak nila asin parang gusto ng distributor yung lumampas para may advance. So ito po yung nagiging dahilan doon, yung distributor housing. So okay lang na bumili ka ng bagong distributor, basta yung laman loob nito ilipat nyo dun sa bago, kagaya ng gagawin ko ngayon. So yung laman loob ng luma niyang yung replacement niya ng distributor, ililipat ko dito sa OEM natin na housing para may tama yung mga timing sheet. Siyempre yun yung OEM spec. So dun tayo sa OEM spec muna. Okay, so ilipat ko lang. Pakita ko sa inyo, di ko alam. Basta lipat ko. Let's go. So yun guys, no, bali explain ko lang kung bakit ko ba pinapapalit yung mga ganito. Ito na pala yung kanyang replacement housing. So ito yung kanyang original Denso na housing. So kita nyo ba to? Itong pin na yan, naka-line up dito. So tatandaan nyo yan ha. So dito tayo sa kabila. Sa kabila, bali ito naka-line up, tapos wala nga. So dun pa lang hindi na siya minanufacture na based dun sa OEM spec talaga, kasi syempre mag-iiba yung timing nito. So that's why medyo mahirap silang itono, di katulad ng OEM. So nakalas ko na yung electronic parts nito replacement, lipat ko lang dito sa OEM na disc 3. Sabay na rin magpapalit daw ng OEM na ignition coil din, bago. So assemble ko lang. Let's go. Okay, so yun guys, no, bali medyo natapos na tayo sa ating mga ginagawa. So nasara na natin siya dito sa may loob din. Ngayon magro-road test lang tayo para ma-make sure na walang pumapalya sa ating mga in-electrical. Tapos nga pala, kinalikot ko yung carburetor niya, kaso ayaw niya na, akala ko since hindi ko pa siya ganong gusto, tuloy na siya. Okay. Ayan o, yung sa tunugan niya para talaga siyang rich, kahit na okay na industry natin. So binuksan ko yung carb niya kagabi, nakita ko na mababa yung, ayun o, pangit na tunog, slow jet niya.
Tapos may nakakalkal yung idle jet niya. So maglalagay ako ng picture dyan. So sinubukan ko siya ibalik sa standard ang kaso ayaw niya kasi nakita ko yung karburador niya may singaw na yung throttle body. So hayaan ko na muna siyang ganyan. Papahanapin ko muna ng karburador si client para for better fuel economy kasi ang reklamo niya sobrang lakas daw talaga sa gas. So yun yung number one cause. Parang nangyari niyan naka-open jet yung kanyang karburador sa idle. So lumalaklak talaga siya ng gas. So dito nga pala sa fan natin, wala nang nakarekta. Iniinit ko lang ng konti. So let's go. So yun guys, no, bali demonstrate ko lang ulit yung ginawa natin. So nabuo ko na siya. Pansinin niyo ulit yung kanyang idle up. Yun. Tataas niya muna yung kanyang idle bago mag-engage yung kanyang compressor. So as I've said dun sa mga last part ng video na to, meron siyang safety na pagka mababa yung voltahe ng kanyang compressor, mag-off siya automatically. So di ko alam kung mapapakita ko ngayon. So try ko. Okay. Yan nga pala ang ating kotse, no? So as you can see, dito siya. So bubunutan mo siya ng idle at vacuum. Hindi talaga siya. Yun. 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 So, balik na natin itong idle up niya. Ayun, no, kahit na mechanical lang sila, meron silang mga safety kahit pa paano. So far okay na yung electricals natin. Naka-low speed lang yung kanyang fan kasi hindi pa mainit yung engine natin. Okay, so yun na muna. Update, i-road test natin siya ngayon. Let's go! Okay guys, no, meron siyang konting kalikot. Kinalikot ko lang ng konti. Uy, andito si Bro TV. So, hintayin ko lang. Yun, o. So, sa mga hindi pa po nakapanood, ito po ang aking channel. Please subscribe. Let's hit 1,000 subscribers. So, malapit na ako mag-birthday. So, sana umabot tayo ng 1,000 subscribers before my birthday. Okay, alright. So, ligo lang ako. Then, road test natin. Let's go!